na kayang maghari. Yes, Yung buhay na tanggap natin ay nakapaghari na. Ibig sabihin, ang Panginoon, yung buhay mismo niya, ay ang buhay na naghahari. Diba? Before siya na ipako sa cross, tinawag siyang ang hari ng mga hari. Ibig sabihin, so nakapaghari na siya. So, anong gawin natin? Hayaan ang buhay na ito na maghari sa atin. Upang tayo makapaghari sa buhay. Yun nga lang, dapat makita natin na itong ating itong ating paghari sa buhay may pangailangan. May pangailangan. Ang Panginoon, siya ay namatay sa cross, ito ay sumasagisag sa kanyang pambatas na katubusan. Kaya yung gift of righteousness, yung kaloob, no? Ang sabi kong gift of righteousness, ito ay natapos na ng Panginoon sa cross. Ito ang pantubos na pambatas na kaligtasan, natapos na niya. Dahil sa kasalanan. Ngunit, kailangan nating makibahagi. Sabi dito, we need to participate. Kailangan makibahagi. Makipag-isa sa kanyang gawain sa organikong kaligtasan. Pangalawa, ito yung upang tayo makapaghari sa buhay sa pamagitan ng kanyang masaganang biyaya. Sino bang biyayang ito? Doon sa Juan, sa pasimula ay ang salita. At ang salita kasama ang Diyos at ang Diyos ay ang salita naging Diyos. Ngunit sa 14, ang salita ay naging laman. Naging tao si Kristo. Punong-puno ng biyaya at realidad. Amen. So, ibig sabihin, ang Panginoon naging biyaya sa atin. Kaya yung full of grace and reality, ang Panginoon yun. Kaya pag kunin mo siya, tamasahin mo siya, automatically, hindi ka nag-exert effort. Nakapaghari ka sa buhay. Amen. May karasan tayo na inis tayo sa isang kapatid. O ako, nainis ako sa aking asawa, mga anak. Sabi ko, pag-uwi ko lang, talagang makatanggap kayo ng salita mo. Kung saan pa. Pag-isahang salita, talagang. Pero, habang umuwi ako, kikunta ko ang Panginoon. Sinabihan ko ang Panginoon, samahan mo ako. Awayin natin ang asawa ko. Pero pagdating doon sa bahay, may kapayapaan ka na. Sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28-29, pumarito kayo sa akin, lahat naman nabibigatan, no? Toil and a burden, and I will give you rest. So siyang tunay na kapayapaan. Bakit nga ba dumating ang binanggit natin kapatid, yung kaguluhan, yung lalo na ngayon doon sa Raising Up the Next Generation, yung book na yun, yung mga kabataan tinitira ng kaaway. Bakit? Sana mapalaya kayo sa Family Day. No? May Family Day kami ngayong 25 sa Los Baños. Kung mga kapatid mapalaya, Sabado yun. Amen. Pwede kayong pumunta. Ang aming bring your own baon. Bring your own baon kami. Basta tulong kami ng Kristo. Pagkatapos. Naimbitahan natin mga kapatid, maging ang bae. Kasi po, para makita natin ang kalagahan na pangalagaan ang mga sunod generasyon. Binanggit ni Brother Lee doon, bakit ang ating mga kabataan, ang sunod henerasyon ay mahina dahil hindi natin sila napangalagaan. Kasi Pablo, talaga nangalaga siya. At tayong mga magulang, meron tayong responsibilidad. Ang ating mga anak, ayon dun sa mga awit 127, ay mana ni Jehovah. Paano sa manahin kung mahina? Kasi sa next verse, sila yung mga palaso laban sa kaway. Amen. Paano kung meron kang arrow at bow, wala ka namang arrow. Puro Jesus. At binanggit doon na sila ay yung isang magigiting na mandirigma ay hindi mapapahiya laban sa kaaway pag ang kanilang mga lalagyan ng palasok ay napupuno ng mga bata. Amen. Bakit? Yung mga bata, palasok. Paano sa makapaghari sa buhay kung ating mga anak ay hindi napunuan, hindi sila naalagaan, hindi sila natigmakan ng katotohanan? Amen. Kung sa isip pa lang, mahina na sila, natakot na sila. Diba? Pero kunin ng Panginoon, amen, dapat malaman natin bakit
Bakit may gawain ang kaaway? Dahil dumating ang panahon noon sa Genesis, ang Diyos ay naglikha. Nilikha niya ang langit at ang lupa. Ngunit sa mismong verse 1, nagkaroon ng but. In the beginning, God created the heavens and the earth. Pero sa verse 1 mismo, but the earth became a waste. Yes. An emptiness. Tapos, and darkness, and deep. Ibig sabihin, noong nag-rebuild ang kaaway, may si Satanas, hindi nagpasakop sa Diyos, ang buong sanlibutan, sa sinuko, naging waste. Puno ng, yung emptiness pala, gawa ng kaaway. Amen. Amen. Pag ma-feel ka na, wala ka ng silbi, emptiness ka, waste ka, parang wala ka ng silbi. Wala ng silbi. Kaaway yun, galing sa kaaway. Una, sabi niya, yung waste, feeling mo, pag wala ka ng silbi, galing ng kaaway. Empty ka, walang laman, galing ng kaaway. Punong-puno ng kadiliman, galing ng kaaway. Deep, yung deep dito sa ilalim ng tubig, nagsignify ng kamatayan. Amen. Kaya, nung dumating ang Satanas, tila ba ay nasira na yung layunin ng Diyos? Pero sa mismong chapter, sa parehong chapter, sa verse 26, sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at ating larawan. Anong goal niya? Upang sila ay mapamunuan nila. Yung unang pamunuan nila, mga tubig na mga isda na sa katubigan. Ano pa? Mga ibon na sa kalangitan. Ano pa? Mga animals. Mga hayop na nasa kalupaan ng gumagapang. Hindi lang doon. And all the creeping things that creeps on the earth. Amen. Tapos kalakip ng kaaway. Kasi Satanas, gumagapang siya sa lupa nung unang panahon. Siya ay isang serpente. Serpente. So, ibig sabihin, Satanas pala ay pwede natin siyang pamunuan. Pamunuan. O pwede siyang, hindi mo siya mapatay. Pagharian. Amen. Paano mo pagharian Satanas? Ay, may buhay tayong natanggap na naghari. Kaya una, kailangan natin ang much more to the abundance of grace. Amen. O Panginoon, biyayaan mo ako. Amen. Actually, yung maghari dito mga kapatid, paghari tayo araw-araw sa maliit na bagay. Amen. Una, yung ating galit. Amen. Napagharian mo bang galit mo? Amen. Kung wala kang biyaya, Amen. Mahirap. mahirap. Kaya yung mga anak natin, maraming latay. Yung ating Oh, Lord Jesus. yung ating gamit, maraming basag. Oh Lord. Kapitbahay natin hindi naligtas dahil Kaaway. sa boses mo pa lang. Tapos yung mangga mo na ninakaw ng kapitbahay, nagalit ka na. Tuloy-tuloy sa mangga lang, hindi mo maligtas sa kapitbahay. Kaya nga. Kaya So, nga. maraming karanasan tayo na hindi natin nakapagharian. Ano pa? Mga tampuhan sa eklesiya, hindi natin nakapagharian. Mga kiskisan sa eklesiya, hindi nakapagharian. Amen. Sarili natin, hindi nakapaghari. Pero ang Diyos, ang goal niya, Ay, magapaghari tayo. Amen. Sa lahat ng bagay. Amen. 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 Pati pa Satanas, dapat mapailalim sa ating mga paa. Pero, kunding ano ni Satanas, meeting-meeting ka. Wala ka namang silbi. Meeting-meeting ka, wala ka namang kahapon nga nagalit ka, kahapon nga, hindi ka naman matagumpay. Pero alam mo mga kapatid, ito ang nais ng Panginoon. Amen. Pero, pinakita dito, na una, araw-araw, individually, mapagharian natin ang kaaway. Amen. Pagharian natin ang kasalanan. Amen. Pagharian natin ang sarili. Ang laman, laman. sa libutan, at si Satanas. Amen. Pero hindi lang yun sapat. Kailangan makapasok tayo dun sa sama-samang paghari. Amen. Amen. Makapaghari ng sama-sama. Amen. Bakit? Ito, nagulat tayo dahil yung reigning in life, binanggit ni Pablo patungkol sa eklesiya. Amen. Kailangan nating magkaroon ng salamuha. Amen. Sabi niya, kailangan natin sa loob ng katawan ng salamuha. Amen. Mga kapatid, kahit gaano tayo kahina, pag tayo nasa loob ng salamuha, Amen. tayo makapaghari. Amen. Amen. Minsan wala tayong lakas, minsan wala tayong kakayahan. Pero pag tayo nasa loob ng pagpupulong sa eklesiya, tayo ay nadaluyan. Amen. May sirkulasyon. Amen. Ng Espiritu. Napapalakas tayo. Amen. Kaya si Pablo,
binanggit niya ang mga pangalan, 27 names. Binanggit niya si Phoebe. Binanggit niya sila Aquila, Prisca. Amen. Pagbasahin mo doon, pati yung mama ni Rufus, pati si Percy, si Mary. Ang daming binanggit niya doon. 27 names. Bakit? Kasi si Pablo, nagkaroon siya ng malasakit. Amen. Mga kapatid. Amen. Kapatid, nakapaghari sa buhay. Dapat magmalasakit tayo sa mga kapatid na wala Yes. dito. Yes. Amen. Amen. Sana yung mga kapatid dito. Wala tama. sila. Dapat meron tayong feeling na sana mabisita sila. Amen. Minsan kasi, okay lang ako. Mga kapatid, absent siya ay, kanya naman yung ating Ako nga eh. Oh Lord Jesus. Sarili ko nga bahala na sila, kanya-kanya naman. Nagpursige, no? Pag ganon, ay hindi tayo makapaghari sa buhay. Amen. Hindi tayo concern sa mga kapatid. Sabi pa doon, Paul is what? Immersed in the fellowship of concern. Yes. Grabe, nagbabaran siya dun sa concern siya sa mga kapatid. Oo. Bakit? Dahil si Pablo, nung umikot siya sa mga eklesiya, hindi siya makaikot, hindi siya makaligid sa mga eklesiya kung wala itong mga kapatid. Isa doon, binanggit niya sino? Phoebe. Sino ba si Phoebe? Isang patron. Yung patron pala, akala natin yun yung iikot-ikot dyan sa bahay. Yung patron ay isang taong naglilingkod, sabi doon, nagbibigay, ng tulong, nag-supply sa lahat nating pangailangan. Patron pala, no? Kaya si Pablo, habang siya ay lumigid sa eklesiya, wala naman siyang asawa, wala din siyang mga kapatid na minensyon, wala din siyang magulang. Kaya nga, sabi niya, nakikimagulang din sa kay Rufus na, the mother of Rufus, who is my Mother. Naging mother na rin niya. So, ibig sabihin, sa loob ng eklesiya, pinapalagan ni Pablo lahat ng mga banal. Yes. Amen. Amen. Kaya, ang mga kapatid na wala dito, anong gawin natin? Panalangin. Pagbigyan tayo ng puso na magbisita, bisitahin. Amen. Amen. Pag ang mga kapatid, magkaroon tayo ng concern sa kanila, madala sila dito, madala din sila sa isang daloy, sirkulasyon sa katawan, Right. at sila ay makatanggap ng abundance of grace. Amen. Ano yung abundance of grace? Bawat isa sa atin, si Kristo ang biyaya. Natanggap niya si Kristo bilang biyaya. Di may biyaya na rin siya. Kaya doon sa aklat ng panulat ni Pablo, magsalita kayo ng punong-puno ng biyaya. Ibig sabihin, isalita si Kristo. Pag lumabas si Kristo, biyaya yon. Then, biyaya. Lahat may nakatanggap ng Kristo ay may biyaya. Amen. At ang biyayang ito, maraming mga panig. Yes. Naging grace of joy. Yes. Grace of endurance. Amen. Naging grace of what? Temperance. Utterance. Utterance. Naging grace of shepherding. Amen. All of these are the principle, all the, reality of grace. Amen. Kaya si Pablo, sabi niya, I am what I am because of the grace. Amen. Dati-dati, inuusig niyang eklesiya. Inuusig. Pinapatay niya ang mga kapatid, Kristyano. Pinabato pa nga niya sa Esteban. Patay. Kinukulong mga kapatid. Dinala sa mga kulungan. Pagbasahin mo ang aklat ng gawa. Pero sabi niya, I am what I am, but through the grace of God, he became an apostle. Amen. Naging apostol siya. Amen. At hindi lang naging apostle, sabi niya, I labor more. Amen. 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 So, sino bang nagbago kay Pablo? Biyaya. Biyaya. Mga kapatid, ang sukat ng biyaya na matanggap natin ay nakadepende sa ating paglapit sa Panginoon. Yes. Amen. Kung Right. lumapit ka ng kunting biyaya. Kung lumapit ka ng malaki, maraming biyaya. Amen. Kung hindi ka lumapit, Walang biyaya. walang biyaya. Amen. Kahit galit mo, hindi mo kayang mapagharian. Hindi ko magalit kasi masama, pangit eh. Pigilan ko, okay lang. Anak, okay ka lang anak? Okay lang ako mami, wala akong problema, okay lang. Pigilan ko lang to. Sa asawa mo, okay ka lang? Okay lang ako honey. Huwag mo lang ulitin yon. Pinigilan mo.
Kung hindi mo pigilan, Oh Lord Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus. sumabog. Ka. Sumabog. Bakit? Walang biyaya. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Anong nilikha ng Diyos ang tao? Nais ng Diyos na maghari ang tao. Amen. Pero doon, dahil natisod ang tao, doon sa third generation, tayo ay mga inos. Anong Amen. inos? Fragile. Fragile. Anong inos? Weak. Weak. Babasagin. Madali tayo, baba- hindi lang napansin. Bakit ba si sister hindi naman ako Pinosis. pinansin? Tawag ng tawag ko sa kanya. Ayaw ko lang nga mag-meeting. Open. Babasagin. Madali tayo. Babasagin. Di ba? Pero sa time ni Ino, sa third generation, yun yung generation na unang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. May mga magulang gusto nang kurutin yung anak, nagpapasaway. Oh, Lord. Hindi na makurot. Bakit? Hindi na Nakatawag. Amen. Ano bang realidad ng kanyang pangalan? Sa Roma, pag tumawag kasi ng pangalan sa GS3C, ikaw ay maligtas. Ang kaligtasan na yan ay hindi lang yung regeneration ng nanak muli, kundi araw-araw na kaligtasan. Amen. Bakit? Siya ang biyaya. Siya ang tunay na biyaya. Full of grace and reality. Kahit Amen. po ako na when you touch grace, it becomes reality. Right. Bakit sa Eklesia parang hindi naman totoo to, nagdududa ka? Maaaring hindi ka nakahipo ng biyaya. Amen. Amen. Ito ang ating meeting. Sobrang dami, no? 200 na mga tao o 2,000 na mga tao tulad ng Kristiyanidad, hindi yun totoo. Kasi walang biyaya doon. Kahit dalawa lang tayo, tatlo lang, Yes. may isang resibo na tinatinan nung ako ay nag-training. Isang lula at isang apo. Kami ay isang eklesiya na. Wow. Amen. Pero, nung una, nagduda ako. Sabi ko, ito bang eklesiya? Isang lula at apo, tapos ako. Ako pang naggitara, tapos yung isang kamay ko, nag-break ng bread. Oh Lord Jesus. Amen. Pero hindi yun sa bilang. Oo. Hindi. Kung nahipo natin si Kristo bilang biyaya, naging ating realidad. Amen. Kaya nawa sa ating araw ng pamumuhay, mahipo natin si Kristo bilang biyaya. Kaya sabi niya, full of grace and reality. Amen. Amen. Hallelujah. Mayaman. Then, sabi ng Panginoon, kung pumarito kayo sa akin, Amen. Bigyan ko kayo ng kapayapaan at Pahingahan. kapahingahan. Amen. Pag sa sanlibutan, punong-puno ng affliction. Kaguluhan. But in me, there's peace and satisfaction. Amen. Pero bakit gumala pa tayo sa sanlibutan? Affliction naman doon. Ay Satanas, amen, ay nakagawa sa ating isipan. Kaya dapat mapabago ang ating isipan. Yes. Amen. Amen. Sabi doon, do not be transformed sa Romans 12:2. 12-2. Do not be passionate according to this age, but be Transformed. transformed. Paano? By the renewing of your mind. Renewing. Anong renewing? Mapabago ang ating kaisipan. Amen. Panginoon, hindi ako para sa libutan. Amen. Sa simula pa lamang, hindi pa naitatag ang sanlibutan, may naisin ka na sa tao, may Yes. naisin ka na sa amin, Yes. na ikaw ay makapanahan sa loob ko. Right. Amen. Kaya anong gawin mo? Tawagin mo ang Panginoon. Amen. Upang maging klarado tayo, lumapit sa salita. Amen. Upang mahugasan ang ating kaisipan. Through the washing of the water in the Word. Amen. Magpabago tayo. Amen. Kaya kailangan natin ang morning revival. Yes. Kailangan natin ang Biblia. Bible. Kailangan natin ang life study. Amen. Napakayaman ang ministry. Every Thursday may ministry meeting tayo. Amen. Nagkuni ka ba doon? Ilang ano na lang yun. May FB live pa. Diba? Napakayaman. Pag lalo tayo mapunuan ng salita, matigmakan ng salita, ang salitang ito, ayon sa Juan 6:63, ang sabi ng Panginoon, my words which I have spoken to you are spirit Amen. and are life. Mapunuan Wow. ng Espiritu at maging buhay. Amen. Then makapaghari na tayo sa buhay. Amen. Bakit ang batang maliit, hindi siya makapaghari sa buhay? Hindi pa kayang ano ang kanyang sarili? Maliit pa siya. Habang siya lumalaki, o kaya nang i-manage ang sarili. Bakit hindi kapaghari sa buhay? Bata pa tayo sa Panginoon. Amen. Kailangan natin marigdagan ng buhay at Amen. espiritu. Amen. Kasi espiritu itong ating buhay eklesiya. Amen. Saan? May word. Saan ang words ng Panginoon?
sa kanyang salita. Amen. Ang kanyang salita ay ang Amen, logos at ang Rema. Rema. Kaya mga kapatid, araw-araw kailangan natin ang salita ng Panginoon. Amen. Amen. Lasting, bakit kailangan natin ang salita? Sa Proverbs. Amen, 20:30, binanggit doon. Through the opening of your words, it gives life. Amen. Doon sa mga awit, ang kanyang salita ay naging the lamp of our feet and the light of our path. Amen. So, ibig sabihin, kung wala tayong salita, kadiliman. Kadiliman. Maliligaw. Kadiliman. Maliligaw. Kaya, Liwanag. kung wala tayong salita araw-araw, tayo ay nasa kadiliman. Dilim ang ating isipan. Kaya nga, yung mga kabataan, gusto nang tapusin ang kanilang buhay, kitilin ang kanilang buhay. Yung iba, wala nang ganang mabuhay. Dapat hindi. Tatlong bagay ang problema ngayon sa mga kabataan. Pagbasa natin ng Raising Up the Next Generation, which is one of our topic ngayong Family Day, una, mental illness. Yung bilanggit ni brother. Totoo yun. Tama nga. Anong mental illness? May sakit ang isipan mo kasi yung mga desisyon mo hindi tama. Hindi lang tama. Kung yung desisyon mo hindi para sa Panginoon, mental illness yun. Naku. For example, maglaba ako ngayon, hindi ako mag-meeting. Mental illness yun. Akala mo, yun lang yung gumawa ng kalukuhan, mental illness. Hindi. Yung decision mo, mali. Inuuna mo yung mga bagay dito sa lupa kaysa mga bagay na sa Panginoon. Amen. Kaya sinabi ng Panginoon, setting your mind on the things that are above. Amen. Not on the things that are on earth. Amen. Ano sinabi niya kay Pedro? Tumagay ka sa likuran ko, Satanas. Si Pedro naging Satanas. Bakit naging Satanas siya? Because you're setting your mind on the things of men, Yes. not on the things of God. Amen. Nako, Satanas pala tayo pa. Ang ating kaisipan sa mga tao, hindi sa Diyos. Amen. Ay, huwag ka muna mag-meeting, brother. Magpahinga ka muna. Kawawa ka naman. Ay, sabihan ka ng Panginoon, hoy, lumagay ka sa talikuran ko, Satanas. Anong Satanas doon? Kaisipan ni Pedro, pinasok. Kahit mga positibong bagay, kahit magandang bagay, ngunit hindi ito para sa Diyos. Ito ay gawain ni Satanas. Oh, Lord Jesus. Kasi, anong kasing puno yun? Good and evil. Amen. The tree of the knowledge of good and evil. Pati ang goodness na hiwalay natin sa Panginoon. Ginagamit din. Lord Jesus. Kaya kailangan magpabago ang ating kaisipan. Amen. 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 Kailangan natin ang salita ng Panginoon. Amen. More tayong sumapit sa salita, mahugasan tayo. Anong mahugasan? Ang ating mga kaisipan. Maruming kaisipan. Anong hugasan niya? Mga kulubot. Pagiging matanda natin. Ano yung maging matanda? No? Luluma. Ano pa? Mga spots. Mga wrinkles. Wrinkles. Ano pa? Mga bagay-bagay na Ako pa. belongs to the old creation na hindi kayang hugasan ng dugo. Kailangan natin ng salita. Amen. The more tayo lumapit sa salita, praise the Lord. Amen. Tayo ay mapapabago ang kaisipan at mabadala tayo sa kabaguan sa buhay at may tayo na ang bagong tao. Ang bagong tao, ang eklesiya, ay siyang maghahari. At Satanas ay pagharian, mapailalim siya sa ating mga paa. Amen. At mag-umpisa na yon na tayo ay mga laga na sa mga kapatid. Amen. Gaya ni Pablo. Amen. At palagahan niya ang mga kapatid. At alam niya ang kondisyon ng mga banal. Right. Amen. Kaya po rin ang Panginoon sa kanyang paraan pang makapaghari sa buhay, kailangan nating ang masaganang biyaya. Amen. Mga kapatid, Amen. kung wala ang biyaya, hindi tayo maliligtas. Amen. Tayo naligtas sa pamagitan ng biyaya. Amen. Amen. Bakit ba nandyan ang biyaya? Dahil nagtisod ang tao. Dahil ang biyayang ito, pag i-apply natin, sabi ni Pablo, His power as grace is perfected in my weaknesses. Amen. Pag mahina tayo, yun yung panahon na i-apply ang biyaya. Amen. Bakit? Dahil ang biyaya mapasakdal sa atin. Actually, ang biyaya, wala siyang silbi kung hindi tayo mahina. Amen. Tama. Kaya ang biyaya nagkaroon ng silbi dahil mahina tayo. Amen. Kailangan mo pa bang biyaya? Malakas ka na eh. Hindi na kailangan.
Kailangan natin ng biyaya dahil tayo ay mahihina, tayo mga inos, Amen. fragile. Kaya tumawag, oh Lord Jesus. Jesus. May isang kapatid, yung anak niya ay, nandun ako sa propagation, yung anak niya ay isang addict. Before kami mag-meeting, binasag na lahat ng mga jealousy. Paano kami maka-reversible meeting yan? Binalot yung kanyang dito, yung kamay ng damit para basagin yung mga jealousy. Kasi ito rin yung addict na matakot dapat di walang Sapin. para maputol yung kamay. Pero hindi rin. So, alam mo ba? Yung nagkapag-reversible meeting pa rin kami na parang Amen. walang nangyari. Amen. Bakit? Kasi mismo yung ina ng bata nakatanggap ng higit na biyaya. Amen. Panginoong Isus, hindi ko kaya, Panginoon. Umiyak siya. Amen. Panginoong Isus, kayanan kita, Panginoon. Before siya tumatawag, nakapahinga siya. Yes. Tapos nagtitingin ng mga kapatid. Parang Amen. walang nangyari. Yun yung pag-aari sa buhay. Amen. Amen. Yes. Kaya mga kapatid, anong gawin natin? Araw-araw maging saya tayo. Yes. Then, sabi ng Panginoon, fan the gift of God Amen. into flame. Yes. Ang gift of God, ang ating espiritu, paypayan natin para magningas, Amen. maglagablab. Amen. Then, sabi niya kay Timoteo, for God does not give us the spirit of cowardice. Hindi karuwagan. Ang ating espiritu, hindi ito maduwag. Bagduwag. Ano to? But, sabi niya, of power. Kapangyarihan pala. Bakit Amen. wala ka tayong kapangyarihan? Kulang sa pag-ensayo. Amen. Amen. And of love. Amen. Kaya natin ibigin mga kapatid. Ibigin natin ang pagpupulong. Amen. Ibigin natin ang Panginoon. Pero kung wala kang love, iba ang iniibig mo sa libutan. Sarili. Pagkatisod. Amen. Amen. Then last thing, and of sober-mindedness. Kaisipan mo sober na, mahinahon na. Hindi ito sa Panginoon. Sorry. Unahin ko ang Panginoon. Amen. May offer ako sa iyo. Sorry. Hindi yan sa Panginoon. Unahin ko ang Panginoon. Amen. Sober ka na. Ito yung Amen. Pag-insayan natin yung Espiritu, the Spirit will become power in our will, love in our emotion, and become sober-mindedness in our mind. Then, makapaghari tayo sa buhay sa araw-araw nating pamumuhay. Amen. Amen. Praise the Lord.